gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug tugnaw. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag? Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Nining adlaw nga Huwebes, pizza 23 na bulan sa Hulyo. July 23. Sa maghapon sa naandan, kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nining atong programa. Ana unta sa kahimsog sa panglawas. O bani ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo mga labing uhing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa sport, sa showbiz. Ingon man sa labing uhing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong sibiya inyong mabati
Pinagi sa to ang partner station usab, pinaka-hook up na to karong buntaga mga higala. Babati ta pinagi sa 95.3 DYAJ One Heart Radio. Good morning mga tagalungsod sa Sambuan, labi na dihas Merkado. Naglanog-lanog ang DYAJ ug ang Bantay Radio. Mabati sabta, makita, tibuo kalibutan pinagi sa internet, naka-live ato ang Sibya, pinagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Ganahan mo comment? Pwede kayo. Search lang ninyo Bantay Radio Cebu. Yeah, at pakapinin lang po og like ug follow. Arita sa uluhan sa to ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headline. Headline sa to ang balita. 8 anyos nga grade 3 pupil namatay. Giingong nabunog gumikan skulatas mga classmates. Kapitolyo muhatag og mokabat 5 milyones ka pesos nga ayuda alang sa 1,675 ka mga habal-habal driver dito sa lungsod sa Minglanilla. Ex-convict na sikop human giingon nanunggab sa Mambaling. Senador Ruben Padilla miduso pagdili sa online gambling promotion sa gawas sa nasod. ASEAN Foreign Ministers nakigtagbo sa Indian Foreign Minister atol sa post-ministerial conference. Award-winning animated documentary film nga 58 makita na sa Cinemalaya. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras pinasubay sa Philippine Standard Time alas 7:07. Og karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Nasikop sud sa wa pay 24 oras sa mga operatibas Mambaling Police Station ang usa ka 31 anyos nga ex-convict nga giingong responsable sa pagpanunggab sa lain usab nga ex-convict dito sa barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Ang nadakpan gilang nga si Rostom Bildad, 31 anyos, ulitaw ug way trabaho, kinsa nagpuyo sa Sitio Vikings, barangay Mambaling. Siya mo'y gitudlo sa kapulisan nga sospek sa pagdunggab kang Jason Bula, ulitaw, way trabaho og residente sa Sitio Ipil-Ipil sa nahisgutan nga barangay. Suma sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, personal grudge o personal nga panagbangi ang usa sa gitan-aw nga motibo sa maong insidente. Ang biktima padayon paron nga gitambalan sa ospital. Pasakaan na og kasong frustrated homicide ang sospek. Alas 7:08 sa Kabuntagon. May pagtanaw, may pagpaminaw. Rene Ripaha, good morning. Good morning, Brother Daniel Noel. Dita maglangay, dawat tag
report gikan sa tuang kauban sa gawas. Office of the Vice President nagpahigayon og pop-up exhibit sa Sugbo. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, nagpahigayon ng Office of the Vice President kong OVP ug sa pop-up exhibit sa Sugbo niadtong naging adlaw, Hulyo 21 niining tuiga. Isip kabayan sa pagsaulog sa ika-90 nga anibersaryo sa institusyon sa Vice Presidente sa Pilipinas. Wala man makatambong ang Vice Presidente tungod sa kadaghang mga schedule. Nagpadayon gyapon ang kalihukan nga nagpakita sa mabulok kong kasaysayan sa maong buhatan sugod sa pagtukod niini ubos sa 1935 Constitution. Lakip ang mga kani Vice Presidente ug ang ilang nahibilin ug nabilin nga mga legasiya sa nasod. Subay nini mga kabantay radyo, gipasabot ni Attorney Connie Lim, lead sa OVP Cebu, Bohol ug Siquijor Satellite Office nga tumong sa exhibit ang pagpalalom sa kaibalo sa publiko, labi na sa makabatanunan, kabahin sa kritikal nga papel sa Vice Presidente sa pagdumala og kasaysayan sa Pilipinas. Gipahayag usab ni Lim nga bisan pa sa mga hagit nga giatubang sa ilang buhatan, sama na lang sa pagkunot sa pondo o budget, padayon gihapon ng OVP sa paghatag og direktang serbisyo sa katawhan. Naglakip niini ang medical ug burial assistance sa kasamtangang gipahimuslan sa mga benepisyaryo sa Sugbo, Bohol ug Siquijor pinagi sa ilang satellite offices. Subay niini, gidapit sa OVP ang tanang estudyante, empleyado sa gobyerno ug ang mga pampublikong katawhan sa pagbisita sa mong libreng exhibit aron mas masabtan ug mapasalamatan ang mga kontribusyon sa mga nangaging leader sa atong nasod. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar, alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:11 sa kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita. Namatay ang usa ka 33 anyos nga production worker human matabunan og mga granite slab atol sa pagdiskarga sa mga kargamento didto sa Purok Tulay, Barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Ang biktima gila nga si Saturnino Cariñosa Baquiran, minyo og residente sa sitio Bangko, Barangay Tigib, Argao. Suma sa inisyal nga investigasyon, nagdiskarga ang biktima sa ihang mga kauban sa 11 ka granite slab gikan sa usa ka canter truck padung unta sa storage area. Samtang gitangtang ni Baquiran ang mga pisi nga nagapos sa kargamento ibabaw sa truck, kalit nga natumba ang maong mga granite slab, nahog siya siyuta og natabunan sa unom ka mga granite slab. Gadali siya og daha sa ihang mga kauban og higala sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital sa Dakbayan sa Mandawi. Apan gideklarar nga dead on arrival tungod sa grabing mga samad sa iyang naangkon. Nasuta sa kapulisan nga aksidente ang nahitabo. Na-record usab ang insidente sa CCTV camera sa mga establishmento ug padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Bantay Balita. Mang-apod-apod ang gobyerno sa probinsya Sugbo og mokabat 5 milyones ka pesos nga cash assistance ingon man bugas ngadto sa 1,675 ka mga habal-habal driver sa lungsod sa Minglanilla. Gipanguluhan ni Governor Pamela Pam Baricuatro ang distribution, uban nila ni Acting Mayor Lislyn Ann Abilia Inad, Acting Vice Mayor Joe Lapot ug mga board members nga sila si Nanette Reloya ug Antonio Bacaltos Jr. Matag benepisyaryo nakadawat og 3,000 nga cash assistance ug napo ka kilo nga bugas. Sa ihang pakigpulong, ipasalig si Governor Pam Baricuatro nga magpadayon ang Kapitolyo pagtubag sa mga panginhanglanon sa mga Sugboanon o giawhag ang mga publiko nga magpabiling mapasalamaton ug magtinabangay aron mas lig-on ang komunidad. Nagpasalamat usab si Acting Mayor Inad sa Kapitolyo alang sa maong ayuda ilabi na sa panahon nga misaka na usab ang presyo sa gasolina.
gawa sa ayuda alang sa mga driver mi-turn over usab ang kapitolyo og walking tape tractors nga adunay rotary tillers ug mga seedlings ngadto sa mga mag-uuma ug mga farmers organizations. Ang Provincial Veterinary Office mitunol usab og mga vitamins, antibiotics ug deworming medicines alang sa mga hayop isip suporta sa sektor sa agrikultura. Bantay Balita. Dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. People's Governor Pam Baricuatro gisugdan ang unang sewage treatment facility sa lungsod sa Minglanilla. Labi na sa Minglanilla District Hospital. Detalyes mong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Gipanguluhan ni Governor Pam Baricuatro ang groundbreaking ceremony sa pagtukod og sewage treatment facility sa Minglanilla District Hospital kagahapon adlaw Miyerkules Hulyo 22 isip kabahin sa pasalig sa Kapitolyo sa pagpatunhay sa kinaiyahan og pagpalambo sa healthcare infrastructure. Ang 4.8 million nga proyekto maghatag sa ospital og moderno nga sewage treatment system nga luwas nga mutambal sa hugaw nga tubig sa dili pa kini i-discharge sa natural nga mga lawas sa tubig pagsiguro sa pagsunod sa environmental standards. Gilauman nga mahuman ang konstruksyon sulod sa 60 ngadto sa 90 ka adlaw. Si Governor Pam Baricuatro miingon nga ang proyekto mao ang una sa iyang matang ubos sa iyang administrasyon ug nagpahayag sa iyang pasalig sa pagbutang sa susamang sewage treatment facilities sa tanang provincial government-run district hospital. Gipaambit usab niya ang iyang pananaw sa dugang nga pag-upgrade sa Minglanilla District Hospital ngadto sa usa ka trauma center aron mapalambo ang serbisyo sa pag-atiman sa panglawas alang sa mga Sugboanon. Mitambong usab atol sa groundbreaking ceremony sila si Capital Health Consultant Dr. Neki Catalan, Provincial Health Office Head Dr. Sheila Fasiul, Minglanilla District Hospital Chief Dr. Ayan Hinaldo, Board Member Lacambini Reluya ug Minglanilla Acting Mayor Leslyn Inad. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini si Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imuhang report. Atong oras alas 7:16 na sa kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa ato ang mga balita. Patay ang usa ka 8 anyos nga grade 3 pupil human sa gingong nakasinati og pagkabunog gikan sa tulo sa iyang mga kaklase sulod sa usa ka eskwelahan didto sa Davao City. Base sa gipatik sa pamilya social media, gingong nahitabo ang insidente ni adtong Biyernes. Human mireklamo ang bata nga nagsakit ang ihang ulo. Gidala siya sa Southern Philippines Medical Center. Diin suma sa CT scan, nakit-an og blood clot o dugo sa ihang ulo. Bisan pa sa paspas kapag hatag og medikal nga pagatiman, wa na maluwas ang kinabuhi sa biktima. Nanawagan ang pamilya og hustisya alang sa ilahang anak, samtang ang Davao City Police Office mipahayag sa ilahang pahasubo ug mikumpirmar nga nagpadayon ang lawom nga investigasyon aron matino ang tinuod nga nahitabo ug ang posibleng kalambigitan sa mga giingong nalambigit sa insidente. Tungod kay nagpadayon pang investigasyon, ang mga aligasyon bahin sa nitabo wa pa mamatud-i sa mga otoridad. Bantay Balita. Alas 7:18. Maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Kuya Wilson Ponce Golim. Good morning also to John Paul Anore, watching from Sambagdos. Usa ka 1,000-pound general purpose aircraft bomb nga gituhang gigamit pa atol sa World War II ang aksidenteng nakubkuban sa usa ka bakho sa sitio Sugong, Barangay Ilaud, Kamalig, Albay.
ang maong unexploded bomb nakit-an dool sa usa ka Japanese tunnel atol sa roadwork sa maong lugar. Suma sa Albay Police Explosive Ordnance Disposal o K9 unit. Bisan og karaan na og adunay kalawang o mga taya ang bomba, aktibo paghihapon kini og mahimo pa kining mubuto kung malihok o mapiktuhan ang warhead niini. Dali nga mitubag ang mga personnel sa AOD nga luwas nga nakatangtang sa explosive component nga way na record nga insidente o kadaot tungod sa kadako o gibugaton sa nahisgutan nga bomba. Makikoordinar ang AOD sa Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit alang sa hustong turnover o disposal sa maong unexploded ordnance. Alas 7:19 sa Kabuntagon, piniriso giserbihan og warrant sud sa Provincial Jails lungsod sa Valencia. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Yes, Report. salamat sa kabantayaram sa itong balita karong buntaga. Bisan kong piniriso na, gisilbihan gyapon kini og warrant of arrest sa kapulisan sa lungsod sa Valencia, sulod sa Negros Oriental Detention and Rehabilitation Center niadtong adlaw nga Martes, Hulyo 21, 2026. Sumala pa sa PNP Valencia, ang suspitsadong naglakip kini sa most wanted sa lungsod Kinsa. Wala na hinganli sa kapulisan ang akusado nga usa ka 41 anyos nga lalaki taga Bagakay sakop sa Dakbayan sa Dumaguete. Kinsa na bilanggo sa provincial jail sa kasong paglapas sa Republic Act 76 Gs. Atol sa operasyon, ang kapulisan nagdala og warrant of arrest giluwatan sa Family Court Branch 13 na Dumaguete City ni atong Hulyo 15, 2026. Sumala pa sa kapulisan, ang korte ni Tanya kini og piyansa balor og 180,000 alang sa temporaryong kagawasan sa dinakpan. Moral na nakalap nga balita karong buntaga kabantayaram sa lipat pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action na nakadiri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio. Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:21 sa Kabuntagon. Good morning, former Calapi Mayor ug anak ni kanhi Senador Boy Herrera, Ernest Herrera. Good morning, boss. Ang good morning, Rene Ripaha. Sa atong pagbalik, mga balita sa kauluhan, Senador Robin Padilla miduso og pagdili sa online gambling promotions. Hana ng mga vlogger mo promote aning gambling, oy. Detalye sa ato ang balita sa atong pagbalik ato sang paminahon kining mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet.
Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Bantay Balita. Atong oras alas 7:20 na sa Kabuntagon. O karon sa detalye sa ato ang mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Giduso ni Senador Robin Hood Padilla ang mas hugot nga regulasyon batok sa pag-promote sa online gambling uban sa pag-auhag sa ihang mga kaubang senador nga suportahan ang Senate Bill number 374. Tumong sa maong balaod nun nga idili ang online publication o promotion sa mga gambling related content, lakip ang mga advertisement, promotional materials ug uban pa sulod sa giingon mahimong makadasig o makahimong normal ang pagsugal. Matod ni Padilla, paspas ang pagkatap sa online gambling, pinaagi sa digital platforms nga mas nakapahimo niini nga dali nga maabot ngadto sa publiko, lakip na ang mga kabataan ug uban pang vulnerable sectors. Bantay Balita.
Nagpadayon ang Department of Energy sa pagkikoordinar sa mga oil companies human gipatuman ang oil price increase niadtong Hulyo 21. Suma ni DOE Secretary Sharon Garin ang maong koordinasyon gitumong aron masiguro nga patas ang pagpresyo sa mga gasolinahan ug maminusan ang epekto sa sunod-sunod nga pagsakas presyos produktong petrolyo ngadto sa mga konsumidor. Gipahibalo usab sa Department of Energy nga hugot nilang gibantayan ang sitwasyon sa merkado aron malikayan ang overpricing, profiteering ug hoarding aron masiguro nga nagsunod ang mga establishment sa mga regulasyon. Bantay Balita. Alas 7:29 sa Kabuntagon. May pagpapinaw diha sa Acacia Pharmacy sa Sambuan Public Market. Giklaro sa Office of the Ombudsman nga posible pang adunay mosunod nga mga kaso nga ipasaka batok kang kanhi House Speaker Martin Romualdez ug uban pang mga individual nga naglambigit sa giimbestigahang flood control anomaly. Kini nagsunod sa pahayag sa Ombudsman nga moarangkada na ang preliminary investigation batok nilang Romualdez, kanhi Ako Bicol Party List Saldico ug uban pang mga respondent sa maong kaso. Alas 7:30 sa Kabuntagon. Good morning pa Ramil Ralios sa Poblacion, Asturias. Good morning. Gawa sa isyu sa dugang sweldo gitutukan usab sa Department of Labor and Employment ang paghatag og benepisyo alang sa gig economy workers, ilabi na sa mga riders sa public transportation og delivery services. Atol sa kapihan sa Manila Hotel, gipahibalo ni Labor Secretary Francis Tolentino nga sa umaabot nga mga bulan magpagawas ang Department of Labor and Employment og kamanduan aron masiguro nga makadawat og angay nga benepisyo ang mga riders. Matod ni Tolentino, nasuta sa duli nga adunay pipila ka riders nga wa pa marehistro sa PhilHealth, Pag-ibig Fund ug Social Security System nga mao'y nag-unang social protection programs alang sa mga mamumuo sa nasud. Gilauman nga ang umaabot nga polisiya sa duli makatabang pagpalig-on sa social protection ug welfare sa mga trabahante sa gig economy. Bantay Balita. Gihimakak sa Armed Forces of the Philippines ang pahayag sa China Coast Guard nga giingong gitugutan sila sa paghimo og medical evacuation alang sa mga samdan nga personnel sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Sa pahayag sa AFP, gipasabot niini nga the Philippines does not ask for nor does it require the permission of any foreign nations to conduct operations within the EEZ. Sumapa sa AFP, wala nang inhanglan og permiso ang Pilipinas gikan sa bisan unsang langyaw nga mga nasud aron makahimo og operasyon sulod sa kaugalingong exclusive economic zone. Dugang pa sa Armed Forces of the Philippines ang bisan unsang claim sa Chinese Coast Guard nga gitugutan sila sa maong operasyon o sa lamang kasayop nga naratibo nga giingong nagtumong sa pagpakita og lehitimong otoridad sa lugar. Alas 7:33 may pagpaminaw sa mga tagduma o mga staff sa Lucitas Cutana Store diha sa Sambuan Public Market. Good morning. Ni-plead og not guilty si Senador Rodante Marcolita atol sa iyang arraignment alang sa kasong plunder nga iyang giatubang.
Nahitabo kini human gibawi sa kampo sa senador ang ilang motion to quash information nga kaniadto ilang gisangat aron questionon ang kaso. Gihangyo usab sa depensa nga ipadayon ang arraignment sa kasong plunder sa laing kasong giatubang ni Marcolita nga may kalabutan sa gingong paglapas sa Presidential Decree number 46. Ang pagplead og not guilty nagpasabot nga dili ang kunon sa akusado ang mga alegasyon bato kaniya ug mupadayon ang pagdungog sa kaso sa korte. Bantay Balita. Nilunsad og lihok protesta ang pipila ka mga miyembro sa transport group nga manubela. Isip kini pagsupak sa pinakabag-ong pagsakas presyo sa mga produktong petrolyo nga gipatuman sugod niadtong Hulyo 21. Matud pa sa grupo, wala pa makabangon ang daghang mga driver gikan sa epekto sa miaging pagsakas presyos petrolyo sukad niadtong buwan sa Marso. Busa dugang kabugat og ang bag-ong oil price alang sa ilang panginabuhian. Giduso usab sa manubela ang ilang pagsupak sa padayon nga suspensyon sa pagtaas sa plitihan sa mga public utility vehicles ug suma pa sa grupo, gamay ra gihapon ang kita sa mga driver ug mas napugos pa sila sa pagpadayon sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Hangtod sa pagkakaroon, nagpadayon ang panawagan sa grupo alang sa mas dinalian nga aksyon sa gobyerno aron matabangan ang sektor sa transportasyon nga naapektuhan pag-ayo sa pagtaas sa gasto sa oil ug presyo sa oil sa world market. Nakigpulong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kang United States Secretary of State Marco Rubio ug uban pang mga opisyal sa Estados Unidos sa Malacañang kagahapong adlaw. Suma kang Palace Press Officer Yusek Claire Castro, gihisgutan sa maong panagtagbo ang padayon nga pagpalig-on sa bilateral nga relasyon tali sa Pilipinas ug Estados Unidos. Lakip ang kooperasyon sa nagkalain-lain nga sektor. Apil usab sa ilang gihisgutan ang artificial intelligence ug ang posibilidad sa partnership aron mapalambo ang teknolohiya, digital innovation ug uban pang inisyatiba nga makatabang pag-uswag sa Pilipinas. Bantay Balita. Mipahibaw si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mikabat na ngadto sa City Bilyones ka pesos ang pundong na pag-apod-apod ngadto sa 34,800 ka mga barangay sa tibok nasud, pinaagi sa bawat barangay makinabang program. Gibutyag kini sa presidente kaghapong adlaw atol sa paglungsad sa programa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Suma sa administrasyon, ang bawat barangay makinabang program nagtumong sa paghatag og pondo alang sa mga prioridad nga proyekto ug programa sa mga barangay aron mapalambo ang serbisyo ug kaayuhan sa mga komunidad. Padayon ang implementasyon sa programa sa nagkalain-lain nga mga barangay sa tibok Pilipinas, isip kabahin sa mga inisyatiba sa administrasyon alang sa mga lokal nga kalambuan. Bantay Balita. Alas 7:30 City sa Kabuntagon. Mikabat sa 9.275 milyones ka pesos ang kinatibok ang cash reward nga gihatag sa Philippine National Police ngadto sa 21 ka mga confidential informants nga nakatabang pagdakop sa 21 ka mga wanted persons sa nagkalain-laing bahin sa nasud. Suma pa sa Philippine National Police ang pinakadako nga reward nga 2.5 milyones ka pesos gihatag sa usa ka informant nga nahimong yawi sa pagdakop sa usa ka suspect nga nagatubang og kasong murder, frustrated murder ug theft. Ang reward system sa PNP kabahin sa ilang programa aron dasigon ang publiko paghatag og kasaligan nga impormasyon nga makatabang pagdakop sa mga wanted nga individual.
Gipahibalo sa Department of Interior and Local Government, pinagi ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga andam na ang security preparations alang sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suma niini, kapin 20,000 ka personnel sa Philippine National Police ang ipakatag aron magbantay sa seguridad samtang ang National Capital Region Police Office kon NCRPO mupailalom sa full alert status sugod alas 5 sa hapon sa Biyernes, Hulyo 24. Padayon usab ang gibantayan sa mga otoridad ang mga planadong mass demonstration sa nagkadayang bahin sa Metro Manila isip kabahin sa ilahang seguridad ug public safety operations. Bantay Balita. Alas 7:39. May pahinumdum si Senate President o Presiding Officer Francis Chis Escudero kang House Lead Prosecutor Jervil Luistro nga ang giatubang sa Senado karon mao ang impeachment court ug dili ang International Criminal Court. Nahitabo kini human ipasabot ni Luistro nga wala ginotaryo ang affidavit ni Arturo Las Cañas nga presentar sa National Bureau of Investigation ni Director Melvin Matibag tungod kay matud niya dili kini kinahanglan aron dawaton sa ICC. Apan mitubag si Escudero nga wala man gigamit ang maong affidavit sa ICC kundili sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte diin lahi ang mga lagda og pamaagi pagdawat sa ebidensya. Bantay Balita. Atong oras alas 7:40 na sa kabuntagon. O karon sa detalye sa ato ang mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Nakigtagbo ang mga foreign minister sa Association of Southeast Asian Nation kang ang Minister of External Affairs sa India atol sa Indian Post Minister Conference. Gitumong sa maong tigom ang pagpaligon sa relasyon o kooperasyon tali sa ASEAN ug sa India sa nagkalain-laing sektor lakip ang ekonomiya, seguridad, connectivity ug regional development. Kabahin usab sa mga gihisgutan ang padayon nga pagpalawom sa partnership sa dili pa ipahigayon ang ika-49 nga ASEAN Summit karong Nobyembre. Bantay Balita. Alas 7:41. Parita sa ato ang espesyal nga balita karong buntaga. Bantay Balita ngayon. Special News. Usa ka sugbuanon ang nasulod sa top 10 sa 2026 licensure examination for interior designers nga gipagawa sa Professional Regulations Commission kon PRC gahapon adlaw. Nakuha ni Cateril Maniha nga graduado sa University of San Carlos ang ikawalo nga pwesto sa board examination human makakuha og 86.55% nga rating. Ang maong kalampusan usa ka dungog dili lamang alang kang Maniha kundi lakip sa University of San Carlos ug sa lalawigan sa Sugbo. Alas 7:42 sa kabuntagon. Aritas mga balitang artista. Mga showbiz news ipadangat pinagi sa ato ang showbiz reporter Grace Baquero. 58 pasok sa Cinemalaya 2026.
Human sa walang pusong pag-apil ni ini sa nagkalain-laing international film festivals, andam nang ipasalida sa Pilipinas ang award-winning animated documentary film nga 58 nga hinimo sa GMA Public Affairs ug GMA Pictures isip kabahin sa 2026 Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Gipahinungod ang 58th ngadto sa mga biktima sa Maguindanao Massacre nga gila isip labing makalilisa nga pag-atake ngadto sa mga tigbalita. Gipasikad usab niini ang sugilanon ni Reynaldo Bebot Mumay kansang lawas wala gayon ni kaplagi ug hangtod karon nangita gihapon og opisyal nga pag-ila isip ika-58 nga biktima sa maong massacre. Ang 58 usab mo ay katapusang pelikulang gihimo sa nipanaw nga aktor nga si Ricky Davao nga midala sa papel ni Reynaldo Momay. Kauban niya sa cast sila Glyza de Castro, Nicoy Morales, Marco Massa, Zairen de la Cruz ug Biboy Ramirez. Sa pagsugod sa tuig, gihimo sa 58 ang world premiere niini sa 2026 International Film Festival Rotterdam. Din nihimong unang pelikula gihimo sa GMA nga naapil sa maong prestihiyosong festival. Nalakip usab kini sa top 10 Audience Choice Film sa maong festival. Para sa balitang magkapalipay sa mga Sugbuanon, duha ka Sugbuanon nga mentors ni Sidlak. Duha ka Sugbuanon may naa sa likod sa kalikon sa pagtungtong sa pageant stage sa duha ka mananaog sa pag-uhay lang nga Binibining Pilipinas 2026. Ang naeskutan nga mga personalidad kay sila Q&A coach Mitch Padayhag o pasarela mentor Antonio Gonzales nga maoy nagpansay kang Binibining Pilipinas International 2026 Gwendolyn Soriano sa Baguio City o Binibining Pilipinas Globe 2026 Sasha Julie Bell Lacuna sa Tarlac Province, kauban ang Aces and Queens. Sa pakikinabi ni Mitch, espesyal kini nga kadaugan tungod kay back-to-back kini alang sa Binibining Pilipinas International Crown nga ilang nakuha isip mentors. Dugang pa ni Mitch nga dako ang kahulugan niini nga milestone dili lamang alang kanila kundi alang usab sa ilang mga rayna ug sa tibok team nga misalig ug mingsuporta kanila. Para sa balitang SB19, mulugwa sila sa Major League Baseball. Ang SB19 mo'y unang Filipino group nga mulugwa sa ceremonial first pitch sa usa ka dula sa Major League Baseball. Ang grupo nga gilangkuban nila Pablo, Stel, Ken, Josh o Justin kay dunay partisipasyon sa ceremonial first pitch sa dula tali sa Chicago White Sox ug New York Yankees karong Hulyo 29 sa Wright Field sa Chicago, Estados Unidos. O mo na ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. At ang iya mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Paquero. Mayong buntag. Back to you, Ramsa. Daghang salamat Grace Baquero sa imuhang showbiz news. Sa dili pa ato ang report sa Pag-asa Mactan. Ato sa paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate
Future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, marami, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug amtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman Mayo ang pag-ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga nakoy kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit jud ko religiously sa lactopathy niya. 3 times a day. Niya. After 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle. Kay ngano ni gawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop ko inom og tambal, and I just used lactopathy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo na mo ingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang lactopathy no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naay usa ka pasyente nga naa siya sakit niya iyang giimnom, so ako gyud siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para ma-totally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gyud na nagainom. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopathy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopathy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopathy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho?
uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok ng tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bantay Balita. Ang mga produktong Lactopuffy inyong mapalit sa tanan nga mga Rose Pharmacy nationwide. Mapalit usab ninyo sa Acacia Pharmacy diha sa Sambuan Public Market, Lucitas Cutana Store sa Sambuan Public Market ug sa Dakbayan sa Toledo mapalit sa Gaisano Grand, 360 Pharmacy, Rose Pharmacy. Samtang sa lungsod sa Balamban, mapalit ang mga produkto sa Lactopuffy sa Sinyang Pharmacy, Grace Lungakit Store, Norhaya de Campong Store, Gaisano Grand Mall o Gaisano Country Mall. Samtang sa lungsod sa Pinamungahan, mapalit ang produktong Lactopuffy sa Cristil Pharmacy ug sa lungsod sa Tuburan, mapalit kini sa 360 Pharmacy. Sa katapusang hugna sa ato ang mga balita, arita sa kahimtang sa lakat sa panahon. Dakbayan og lalawigan sa Sugbo padayong uwanon tungod sa hanging habagat. Nagpasidaan ang pag-asa nga mapkadayon ang pag-uwan sa Central Visayas, lakip ang Sugbo tungod kini sa epekto sa southwest monsoon o hanging habagat. Sa ubang bahin sa nasud, gilauman usab ang dili maayong kahimtang sa panahon tungod sa through og extension sa Osaka low pressure area nga nagkaduol sa Philippine Area of Responsibility. Suma sa pag-asa, ang maong LPA adunay taas nga posibilidad o high chance nga mamahimong bagyo ug posibleng moduol o mulandfall dapit sa Cagayan ug amihanang Luzon. Kon mapalig-on pa kini, posible usab moabot sa tropical storm category. Gipahimangnuan sa pag-asa ang publiko nga padayon nga magmonitor sa opisyal nga weather updates tungod kay mahimo pang mausab ang kusog, direksyon ug forecast track sa LPA sa higayon nga makasud na kini sa Philippine Area of Responsibility. Samtang nagpadayon sa pagduol sa Pilipinas ang Tropical Depression Quiapo, sumapas pag-asa nga pahigayon sa Tropical Cyclone Bulletin number 2 nga gipagawas alas 5 sa buntag karong adlaw. Ipatuma na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa bahin sa Northern Luzon. Pinakabagong kahimtang sa bagyo, alas 5 ang takna kaginang buntag. Ang lokasyon niini naa nahimutang sa 950 kilometro sa sidlakan sa Central Luzon. Doon na kinidala nga maximum sustained winds 45 km per hour. Samtang ang pagbugso sa hangin 55 kilometros matag oras ug naglihok paingon sa kasadpang amihanang kasadpan sa west-northwest sa ipaspason nga 20 kilometers per hour. Ang signal number 1 gipaubos na sa Batanes, Cagayan, lakip ang Babuyan Island, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, silangan og central nga bahin sa Mountain Province, silangan og central nga bahin sa Ifugao ug Ilocos Norte, amihanang bahin sa Ilocos Sur ug amihanang bahin sa Aurora. Gilauman ang kusog nga pag-uwan sa Northern Luzon, sugod Biyernes hangtod Sabado. Posible ang pagbaha, flash floods ug pagdahili sa yuta, ilabi na sa mga lugar nga makasinati og kusog hangtod grabing pag-uwan. Suma sa pag-asa, posibleng mo landfall o moagi duol sa Babuyan Island ang bagyong Quiapo sa adlawng Biyernes ug dili usab ikapahawa ang posibilidad nga moigo kini sa mainland Cagayan. Gilauman usab nga mukusog pa ang bagyo ug mahimong tropical storm sa dili pa kini moabot sa Northern Luzon nga mahimong mosangpot sa pagtaas sa signal number 2. Giyawhag ang publiko nga padayon magmonitor sa mga opisyal nga mga weather bulletin sa pag-asa ug sa ilang mga lokal nga pangagamhanan alang sa pinakabag-ong impormasyon ug mga pahimangno. Ug dugang detalye sa mga balita sa lakat sa panahon, padayon lang pagsunod sa Bantay Radio Facebook page.
Mao kadto ang naglangkob sa ato ang mga balita ning adlaw alang sa ato ang Bantay Balita. mga balita karong adlaw nga Huwebes, Pitsa 23 bulan sa Hulyo tuig 2026. Sangan sa kinatibuk ang Persas Bantay Radio Cebu. Pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, inabaga ni Attorney Miko Zabaliero. Ato mga kaubanan nga mapedangat sa report gikan sa gawas, Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosette, Kabantay Grace Bakero. Good morning, George Kaayon. Ato mga balita hinikay gikan sa ato ang Bantay Radio Newsroom, pinagi sa ato ang kauban Kabantay Fred Litihio, atong technical partner sa ato ang Masters Control Kenon Sinisa. Pasalamat sa ato ang partner station 95.3 One Heart Radio DYAJ. At ang imusunod ang programa Newsline uban ni Sir June Carillo. Kinilang gihapon ninyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsunod sa mga programa dinis Bantay Radio. Maayong buntag. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.